Kasi strong ang foundation. Hindi pwede ang strong ang foundation mo nakasalalay lang sa emosyon, yung iyak-iyak, hallelujah, talon-talon, gulong-gulong, tapos wala kang turo na matibay, madali kang igupo ng mga problema sa buhay o kaya ng tagumpay kasi hindi mas strong ang foundation. Now, let's see about the unpreparedness for natural disaster. Tulad ng example ni Jesus, it is building one's house on sand. It's not really suitable for building on. Building one's house on soft soil. Nagtayo ka ng bahay, ipinatong mo sa malambot na lupa o sa buhangin o kaya water's edge, sa pampang ng ilog. These places and these types of soil are unfit for habitation due to its natural role in the behavior of water. May relasyon ang tubig at ang pangpang, ang dagat at ang aplaya. May relasyon ang lahat ng inilagay ng Diyos sa mga lugar nila. Now, tuwing bumabaha dito sa atin, lalo sa Metro Manila, walang dapat pagtakhan. Ang Metro Manila, nung unang panahon, ay hindi isang buong lupa. Ito yung mga maliliit na mga pulo-pulo na pinaghahati-hati ng napakaraming mga ilog at dagat. Mga estero, mga maliliit na kanal. Kaya dapat maraming mga tulay. Nung araw, nung pinaplano nila ang paggawa ng Maynila, gusto nila itong gawing Venice of the East. Kasi ang daming kanal, ang daming estero. Anong ginawa natin? Pinagtatambakan natin ang mga kanal para tirhan. So ang nangyayari, pag umuulan sa Sierra Madre, saan dadaan yung tubig na dating may dinadaan ng mga ilog? Ang tubig, alam niya man niya kung saan siya pupunta, dadaanan niya yung mga dati niyang daan. Kaya lang may problema. Ang mga dati niyang daan, mga ilog, mga estero, sakal na sakal. Kasi yung mga nakatira sa gilid ng ilog, kinakain yung ilog, may easement dapat. Alam niyo kung bakit may easement dapat yung ilog? Ilang metro mula sa ilog, hindi dapat tirhan, it's government property. Dahil tuwing tag-ulan, ina-expect natin dadami ang tubig, lalaki, kailangan may puntahan. May tao na, may bahay na, saan pupunta? Nasakal. Ganyan din yung mga na-stroke. Pagka ang mga ugat nyo, masikip, punong-puno ng kung ano-anong mga hindi dapat nandun, mga taba, mga cholesterol, sumasabog. Kasi masikip, dapat dumaan yung dugo. Dapat dumaan ang tubig. Siyempre, mula sa bundok, pupunta sa dagat ang tubig. Saan dadaan? Binarahan na natin lahat ng kanal. Tinirhan na natin lahat, pati mga estero, tinakpan. Siyempre, magkakabaha. Hindi yan katakataka. Yun lang mga nakatira sa Makati. Sa salitang-salita pa lang, Makati. It comes from the Tagalog word, kati. Anong ibig sabihin? Lumalabas yung lupa mula sa high tide. Kumakati. Ibig sabihin, half of the day kumakati sa Makati, lumalabas yung lupa dahil low tide. Pero half of the day, lubog yun pag hindi siya Makati. Lubog. Mga taga Makati, huwag kayong magtaka kung babahain kayo. Mga taga Bacoor, halimbawa. Bacoor is an ancient Tagalog word. Ang ibig sabihin niyan, isang piraso ng lupa na kahit nag-high tide, hindi siya lumulubog. So, ibig sabihin nun, lahat ng nasa paligid ng Bacoor, lumulubog yun pag high tide. So, pag doon ka nakatira sa kanignig ng Bacoor, huwag ka magtaka lulubog. Kaya kung taga Marikina, halimbawa, ang Marikina, yan ang dinadaanan ng pagkalaki-laking ilog na pinagdadaanan ng maraming tubig mula sa Sierra Madre. Natural, lalaki ang Marikina sa tubig pagka may baha. Pasig, for instance. Nakita niyo yung mga sobrang naapektuhan? Pasig is a Tagalog word for shoreline by the river. Pasigan. Yun ang pangpang ng ilog. Pasig. So nakatira ka sa Pasig. Huwag kang magtaka pag binaha ka. Kasi doon ka nakatira. Lalo pagka ang baryo mo tinawag na Tumana. Sa Marikina. Ano ba yung Tumana? Ang Tumana po ay flat land between highland and the river. At sa Tumana, nagtatanim lang dyan ng mga tao pag tag-araw. Nagtatanim ng mga pakwan, milon, kasi ine-expect pag lumalaki ilog, talagang napupuno yung Tumana. Ngayon, nakikita mo yung Tumana, walang tubig sa summer, lalagyan mo ng bahay, siyempre pag tag-ulan, lulubog ka. Hindi nakakapagtaka yun. Hulo, yung mga lugar natin, palibasa hindi na tayo nakakonekta sa ating kultura. Yung mga taga-hulo, hindi alam yung hulo. Ano bang ibig sabihin ng hulo?
Ibig sabihin, yan ang mas mataas na bahagi ng ilog, pababa yung ilog. So ano yung nasa baba? Yung luwasan o ilaya. Taga-ilaya ka, tabi ka ng ilog, natural, babahain ka. Hindi yun katakataka. Ang dapat lang natin gawin, huwag sakalin ng ilog. Sinasakal kasi natin wala nang daanan yung tubig. Tayo na ang aakyatin kasi ayaw mong idaan. Ang tubig ay likha ng Diyos. Ang ilog ay gawa ng Diyos. Ang ulan ay gawa ng Diyos. Dapat nating igalang ang tubig. Ano ba yung paggalang? Paraanin. Di ba pagka kayo nagkukwentuhan sa gitna ng koridor, may mga dadaan, dapat huwag kayo doon kasi daanan yun Pag sumasakay kayo sa escalator, magkatabi kayo, mali. Kung ang escalator ay makitid, dapat nandun lang kayo sa kanan na side. Kung may kasabay ka, nasa likod mo o harap mo, para yung tabi mo sa kaliwa, kung may nagmamadali gusto maglakad sa escalator, walang bara, pwede siya maglakad. Paggalang sa kapwa. Ngayon, dapat igalang ang tubig. Pag tag-ulan, dapat siyang paraanin para makapunta siya sa dagat. Pag hinarang mo, mababasa ka. Pag sobra siyang naharangan, malulunod ka. Hindi katakataka yun. Dapat iginagalang ang kalikasan. Now, building one's home at and below or at water level, in terms of location or construction, you are courting disaster. Nakita niyo po ang ating mga ninuno, ang mga sinauna nating bahay, matataas ang haligi at may silong. Bakit? Dahil lalo ang mga Tagalog, taga-ilog. Di ba? Ang mga tao sa buong Pilipinas halos katatabi ng ilog dahil yan ang transportation, dyan tayo nangingisda, dyan tayo kumukuha ng marami nating kinakain. Pero ang bahay ng mga ninuno natin na matatalino, nasa mga haligi at may matataas na silong kasi alam nila babaha. So pag bumaha, ang naanod lang yung bakya, hindi yung bahay. Kasi yung bahay hindi lumalaban sa tubig dahil mga poste-poste lang. Lagyan mo ng solid wall, itutulak niya ng tubig. Sa palagay nyo, sinong mananalo? Pag nagtulakan magdamag, yung tubig. Bibigay ang bahay, matatabunan ka. Ginaya pa natin ng mga Amerikano, mga bahay natin, bungalow. Di ngayon, yung bubong mo, lubog agad. Dahil, mababa. Ang runong-runong ng ating mga ninuno, nag-adjust sila sa ating weather. Hindi sila nananalangin sa Diyos na Diyos, huwag mo pong pabahain. Gumawa sila ng mga bahay na baha-resistant. Hindi sila nagkukumpulan sa tumana. Hindi nila tinitirhan yun. Nandun sila sa mga taas-taas. Kasi alam nila, pag tag-ulan, tataas ang tubig. Kaya yung bahay kubo, kahit munti, yun ay bunga ng matalinong pag-iisip. Bagay sa ating weather. Not to mention earthquakes. Kasi ang bahay kubo, hindi yan gumuguho sa lindol. Sasayaw-sayaw lang, lalong humimbing ang tulog mo. But the moment we started using glass and concrete, which is foreign to our culture, we are courting disaster. Ang mga mangyan sa Mindoro, pag inobserbahan niyo po ang mga bahay nila, inilalagay nila doon sa gilid ng bundok na hindi tinatamaan ng hangin. Hindi ngayon, pakyut ka ng pakyut, gusto mo maganda yung view, magbebenta sila ng mga subdivision na nakaharap sa dagat, ano mangyayari? Pagka malakas ang bagyo, lumipad ang bahay mo, nasa loob ka. Tapos, hingin mo sa Diyos na iligtas ka. Sabi ng Diyos, bakit ka dyan tumira? Hindi mo ba alam yung sinasabi ko sa Matthew 7, na uulan, babaha? Hindi mo ba alam na maraming lindol na sinasabi sa Biblia, na dapat yan, sinasaalang-alang mo bago ka malang mag-isip kung saan mo ilalagay yung sarili. Metro Manila is a disaster just waiting to happen because of its geographic location. Nature and natural law respects no one. It has to be respected. Bahay man ang makasalanan o banal, simbahan man o bahay aliwan o sugalan, pag nasa daan ng bagyo at baha, lulubog. Walang exempted. Ang tunay na paggalang sa Diyos ay paggalang sa batas ng kalikasan, sapagkat Diyos din ang gumawa ng batas ng kalikasan. What are the results of unpreparedness? Sinasabi ni Jesus, rains pour down, rivers flood, and winds beat upon the house. Pero pagka prepared ka, the house did not fall. It remained standing and safe. As we can